What's up, KAG? Happy Monday, April 20. Kamusta ang inyong mga araw? At day 15 ng ating Codex, Season 1, The Song of the Soil. Ang para sa mga bago, no, sa mga nakakita ng ating channel, so ini-establish natin dito yung tinatawag na yung mga tanong ng karamihan ng mga dating players or mga beginners. Ano yung mga paraan para kumita dito sa Axie Infinity? So, isa to sa mga ways para kumita or isa sa mga features bukod sa leaderboard, so pwede ka mag-codex. So, ngayon, gusto nating i-establish dito, kumikita ba talaga dito sa codex o hindi? So, dun sa mga dati pang nanonood sa akin, alam nyo naman na meron tayong laging tanong araw-araw. So, syempre, ang tanong ngayong araw na to is magkano ba? Magkano? Yes, magkano? Magkano ba ang magagastos natin ngayon sa Axie Infinity? So, hindi na uso yung tanong na kung magkano ang kikitain mo. So, dito kasi is magkano ang ating magagastos. Later, malalaman natin kung bakit. Meron kasi tayong tinatapos na mga bounty board quest everyday kung saan tinitingnan natin yung mga available tasks na pwede nating gawin para madagdagan yung ating battle points. Sa mga hindi nakakaalam, yung codex is battle pass kung saan meron din mga certain levels na kailangan mong i-accomplish para mag-gain ka ng iba't ibang rewards. At bukod doon, may mga rewards na accessories, meron din na BAXS, meron namang mga free roll, depende kung ano yung makikita mo doon sa iyong codex. So, pang 15 days na natin to, na tuloy-tuloy nating nilalaro o ini-establish yung mga quest sa codex. So, tignan na natin. So, punta tayo dun sa ating bounty board. Ayan, kung makikita nyo sa ating bounty board, meron tayong iba't ibang task na kailangan natin i-verify. So, kailangan natin i-fulfill itong mga quest na ito para makagain ng battle points at ang points para sa codex. So, ang una nating task is feed 1 premium Coco Choco to any collectible Axie. Tapos, sa Aptat Axie, feed 10 regular Coco Choco. So, food trip na naman natin mga Axie. Tapos, buy 1 consumable. So, payat. Yakang-yaka yung buy 1 consumable. Win 1 rank and or arcade battle with at least 1 rare or higher rune. So, okay na tayo dyan. Naglaro na tayo ng Origins kanina. Tapos, feed 5 regular Coco Choco to any evolved Axie that you own for at least 24 hours or buy 1 without placing an offer and feed it today. So, feed 5 na naman, regular Coco Choco to any evolved Axie. Tapos, feed 1 regular Coco Choco to any Axie. So, ang ginagawa natin diskarte dito, tinitingnan muna natin lahat ng kunwari. Regular Coco Choco. So, feed 5. So, pag nag-feed ka ng 5 doon sa evolved Axie mo, ibig sabihin, tapos mo na rin itong feed 1. So, mayroon pa rin dito, feed 10 naman. So, i-feed 10 na natin siya para tapos na yung tatlong task. Tapos, isang feed 1 premium Coco Choco. So, wag ka dito sa feed 10 regular Coco Choco kasi meron ka mas mataas na task kung saan kailangan mo mag-feed doon sa any evolved Axie na ikaw yung may-ari. So, i-feed 10 mo na lang siya. Feed 10 regular Coco Choco. So, punta tayo sa get started. So, i-filter out na yon ng ating Aptat Axie. So, ito yung mga Axie natin na pwede natin i-feed. Dapat 5 lang, pero gagawin natin 10 kasi may task tayo na 10. So, sa ngayon, malapit na mag-level si Helios. So, si Helios na lang ating i-feed. So, 10 regular. Yan. So, itong mga regular Coco Choco na to, itong premium Coco Choco na to, ma-obtain nito sa marketplace. Pwede nyo bilhin or pwede rin nyo rin i-roll gamit yung inyong mga slips. At ang mga slips naman ay gine-generate naman ng ating mga collectible Axie. Nightmare, Summer, Mythic, Origin, Christmas, Japanese na Axie. No, yung mga regular na mga Axie, hindi yung nag-generate ng slips. So, kailangan meron kayo nakalagay na ganito, yung may nakalagay na 3.
Akin kasi Nightmare lang ang pinakamataas ko na ano na collectible. So 3 lang ang binibigay niya sa akin. At yung Summer Axie ko na 1 lang ang binibigay niya per day na slips. No? Tapos, yun nakalagay dito, feed 1 premium Coco Choco to any collectible ulit. So, dapat pala tinuloy na natin yun. So, feed 1 na premium Coco Choco ulit natin kay Helios. Hindi pa rin siya nag-level, no? So, isang premium daw para kay Helios. Yan, so nakompleto na rin natin ang ating mga task. Punta tayo sa iba. Sayang walang buy na Axie, no? Yun kasi ang pinakagusto kong task, buy na Axie. So at least dumadami ang ating collection na Axie. Floor Axie lang naman na binibili natin. Bakit? Kasi hindi dahil nag-expect ako na tataas pa ang presyo ng mga Axie, kundi dahil sa Atias Legacy. So, malay mo, mayroon tayong makita doon ng mga Axie na magagamit natin sa Atias Legacy in the future. So, hindi pa naman ako nag-expect ngayong taon. Or, sabi ko nga, 1 year and a half siguro yan ang pinakamabilis na nilang launching niyan. Or, pwedeng umabot pa ng 2 years to 3 years bago may launch yung mismong alpha na game. Ay, hindi natin masabi. Pre, ang Sky Mavis naman na nakakaalam niyan. Pero, sa ngayon, dahil gusto ko rin naman parami ng Axie, sinabay natin sa Codex. Para at least bumibili ako ng Axie, may points pa ako. May rewards ka pang makukuha. Yan, so feed 1 premium, okay na tayo. Feed 10 regular Coco Choco, meron na. Buy 1 consumable, so bili tayo ng isang consumable. So pinakamura na lang, bili tayo ng Coco Choco. Isa lang daw. Kung mapapansin nyo, simple lang yung mga task, no? Simple lang yung mga task na yan. Yan, parang ang dali-dali naman, wala namang ano. Meron ka kasing mga master quest, so pwede ka magre-roll para makakuha ka ng master quest. So 0.02 ang nagastos natin, lilista natin. 0.02 USDC. Ayan, so 0.02 USDC ang ating nagastos lang ngayong araw na to. So balik na tayo sa ating bounty board. So, iba't iba, di ba? Nakipansin nyo, sa 15 days, merong gumastos ako ng 200, may 50 lang, merong 800, merong 500, may 400. Depende sa task na yung binibigay sa inyo. So, maswerte lang tayo dahil nagkaroon tayo ng Feed 1 Premium na naka-advance. Kung mapapansin nyo, may mga tier din yung mga quest. Advanced, Intermediate, Basic. So, nakakuha tayong dalawang Intermediate, tsaka isang Basic. So, Basic lang ang nakuha natin, kaya yung Feed 1 lang yan. No? So, tingnan natin, i-verify na natin yung ating unang task sa Feed 1 Premium. Okay, so Feed 10 na regular Coco Choco, okay na rin. So, intermediate yan. Buy 1 ka ng consumable, win 1 rank ka arcade battle. So, meron din dito mga task na maglalaro ka ng mismong game. So, syempre, parang kapag laro ka ng Origins, hindi mo na kailangan ng Axie kasi may free Axie yun. So, kailangan mo lang manalo ng isa sa arcade or sa rank. Kaya okay siya. Pero once na binigay sa yung task classic, so walang free Axie doon. So pwede ka naman magre-roll. So kung mapapansin nyo, aking re-roll ay may free dahil nakuha ko yun doon sa ating codex. So meron akong free roll na nakuha. So pwede nating gamitin yung free roll para hindi tayo gumagastos ng slips. So yung feed 5 regular Coco Choco okay na at yung feed 1 regular Coco Choco. Yan, so refresh natin kung pang ilan na tayo sa rank. So, sa ranking system, pang 609. Buwe, ulit. Refresh muna. Marampi simple naman yung 609. Pang 1,300 tayo kahapon. Okay, 609 talaga. So, sa 609, makikita nyo dito yung bonus reward. So, ang nakalagay dito ay kung nasa top 500 to 1,000 ako, so 6 BXS. So, kung nasa 1,000 to 3,000 ka naman, so 3 BXS. Ang isang BXS ngayon ay worth sa 70 pesos, then may tax pa yun, depende pa yun sa iyong tier, kung pang ilang tier ka. So, kung ikaw ay nasa mas mataas na tier, so gaya nung mga, yung kulay dilaw yung badge, yan, yung mga ganyan. Bayan, pindot. Kagaya yung mga ganyan, yan o. Atias Guardian, kung ikaw ay isang Atias Guardian, so, nasa 90% lang, ang 90% ng BXS, kunyari nakakuha ka ng 10, so 9 BXS yung makukuha mo. Pero kagaya nung sa akin na
Ay, hindi pala, parehas pala kami at Atias Guardian. So, 70% pala yun. So, kung kaparehas ka nito ni Crypto Moon, na Meat Keeper, yun pala, Meat Keeper yung pinakamataas, is 90% yan. So, sa akin, 70% ako. Ang aking access score. So, ang baba lang ng aking access score, guys, pero tinan mo naman, nasa pinakamataas na rank itong kaparehas ko ng rank at TS Guardian. So, ang hinahabol nila dito is yung mismong reward ng BXS. Sa bounty board system. Yan. So, pang 609 tayo, kapon 1-3 tayo. Buti, nakaangat tayo ng konti. Pero yun nga, kung ang isang BXS ay 70 pesos, so meron akong, sabi na natin tatlo, so 200 pesos lang yun. So, pagka kinuha ko yung aking aking reward, so nasa 150 pesos plus lang yun ang aking makuha dahil dun sa 30% na tax pagka nag-ano ka. Di ba ang tawag nila eh? Ang tawag ko tax, yun talaga yun, Sky Maybes. Yung binigay ninyo sa amin na ganun kalaking cut, tax ang tawag namin dun. Ayan. So, para naman dun sa ating weekly, so dahil dun tayo sa pang 29% of players tayo, so 4.7 BXS ang pwede natin makuha pagkatap the claimable in 45 hours. So, mas mababa kaysa dun sa nakaraan. So, nung nakaraan is parang 8 ata, 7 ang nakuha natin. So, ngayon is 4.72. No? Sa Premier Pool ko, sa Premier Pool ko naman yan nakuha, yung 7,000 Premier Pool, pinaghati-hatian niya ng lahat ng players na nagpa-participate sa bounty board. So, kung meron ka mas malaki ang iyong points, syempre mas mataas ang iyong makukuha. Base sa percentage. So, may 4.7 tayo, BXS na pwede maklaim sa Wednesday. Pwede pang bumaba yan, syempre, depende pa rin yan doon sa actual talaga. Kasi nire-review pa rin nila yung mga binibigyan na reward. At para naman sa ating codex, so level 15 na ang ating codex. So sakto lang dun sa araw na ating tina-target. So pang 15 days, target natin 1 level per 1 level per day. So dahil pang 15 days, so pang level 15 na tayo. So puntahan na natin yung ating codex, ating overview. At ang makukuha natin reward pagdating ng level 15 ay, so may kakaroon tayo ng 350 points na PBB point at background. So yung background ito is yung sa Hangout para yung dun sa mismong Axie. No, so ano lang naman siya, utility lang siya para dun sa ano. So ang sunod natin magiging target is yung mga clays. So yung mga clays ay ginagamit sa pag-roll ng mga accessories sa Black Killing, no? So sa mga susunod na araw, so dito tayo sa roll. Ang hindi na lang natin nakukuha dito ay ito, yung pakpak ng paniki, no? So meron na tayong paniki. Kaya yun lang naman ang target ko talaga dito. So pwede ko na talagang i-stop yung aking pagko-codex dahil nakuha ko na yung gusto ko eh. Nakuha ko na yung paniki eh. Kasi limited lang yan. Dito lang yan sa bounty board mo makukuha. After nyan, bibili mo na yan sa marketplace. Pero dahil gusto ko din, sabi ko nga, gusto kong ma-establish kung talagang worth it ba na mag-participate sa mga ganitong ng Axie Infinity. So, gagawin natin. Kukumputin natin, simula day 1 hanggang day 55, magkano lahat na nagastos ko at magkano yung bumalik na reward sa akin after kung mag-participate. Kung worth it ba para sa inyo o hindi. At syempre, para sa akin, isa na rin to sa mga malalaking experiment natin dito sa Axie Infinity. So, lahat ng mga ways na pwedeng kumita rito, itatackle natin. Lalo na yung mga iba pang paraan para kumita. So, nahihirapan lang tayo sa leaderboard, no? Kasi ang hirap nung tumaas. Lalo na ngayon doon sa Axie Infinity na 2,000. So, self-explanatory naman kasi ang leaderboard. Basta pumasok ka sa top 2,000, so may rewards ka, ganun lang. No? Pero pagdating dito sa may mga battle pass system na ginagawa ng Axie Infinity, so dito dini-deep dive natin kung worth it ba o hindi. Yun. So kung ano ka rin pala, hindi ka naman sasali dito, wala kang pang so may free naman. So sa free nga lang yun, level ka lang na ganyan. So magkakaroon ka lang ng participation dito.
Tapos ma-unlock mo lang itong mga story nila, no? Pwede rin naman mag-participate yung mga yung mga pero ewan ko ano pang magiging point bakit kailangan mo mag-participate dito kung hindi ka na rin naman So dito pag nag-participate ka may gastos ka na kagad. So sa mga nanonood sa akin na gustong humabol, wag na kayong humabol kasi itong level ng ating bounty board system is 60 levels ito lahat. So tag 20 per book. So nasa first book pa lang tayo. So expected na pagkatapos ng 20 days, sabi day 20 ng ating Atiyas, patatapos natin tong first book at may dalawang book pa na gagawin natin for 35 days kasi so lacking tayo ng 5 days. So kailangan natin i-push na lang yung ating mga tasks for 5 days. So kailangan magkaroon tayo ng ng pondo na sa mga susunod nating mga levels. So kunyari sa isang araw, 2 level dapat na magawa natin. So for 5 consecutive days, dapat tagda 2 level ang ma-achieve natin sa next. So pahirap ng pahirap siya. Bakit? Kasi sa bounties, magro-roll na tayo ng mga medyo mas matataas sa tier ng mga Or pwede tayong gumamit ng orb. Ayan, so meron kasi ako isang codex orb na pwede kong gamitin para mag-unleash. So automatic, tapos ko na kagad yung isang hilera ng codex sa 20 level. So hindi tayo pwede natin gamitin yon para malesen na rin yung gastos natin. Kasi 20 days na yun tapos yung sumunod na 20 days, so 35 days pa yun. So banjing na lang tayo hanggang sa matapos natin yung buong codex na 55 days. Yun. Magbibigay din naman tayo ng summary nito pagdating ng last day ng after ng 55 days. So doon isa-summarize natin lahat para mas maintindihan niyo kung worth it ba o hindi. O bawi lang ba or palagay ninyo hindi siya yung magandang ng Axie Infinity. So ayun lang, maraming salamat sa inyo at sa ating mga supporters at subscriber, maraming salamat sa inyo. Sa ating mga new viewers, kung naghahanap kayo ng transparent, lalo na kung ikaw is kagaya kong player ng Axie Infinity or gusto mong itry yung Axie Infinity, so mag-subscribe na kayo dito sa aking channel dahil dito dinidiscuss natin ng walang bias ang play to earn or tinatawag nilang play to own na style sa Web3 gaming. So nagbibigay din talaga tayo dito ng mga real talk na usapin pagdating sa mga NFTs and crypto, no? So ang aking nagiging basihan is yung tagal ko dun sa market. So talagang nag-focus ako sa market ng simula 2021 to 2025. Oo, mas maraming experience sa akin pagdating dito sa pero ang i-offer ko sa inyo ay yung pagiging average na player ko, na which is normal na player kagaya ninyo. Parehas ninyo na hindi tayo whales, hindi tayo big time, hindi tayo mapera, no? So nilalaro lang natin siya ng dahil gusto natin. Susubukan natin to kasi nagpapakasakali tayo, no? So dito malalaman ninyo kung ano talaga yung totoong nangyayari at ano talaga yung realidad pagdating doon sa crypto and NFT gaming. Ayun lang. So maraming salamat sa inyong lahat. At magkita-kita na lang tayo sa arena. Maglalaro pa ako ng Atiyas. Habulin pa natin yung boss. Game on!